Oh, malapit oh. Olins TTX. Top of the line ng Olins. Hindi. Sagad na sagad. Kaya na boss, nagastos niya sa Giorno niya. Ako. Ito malinis, wala kang makikita ang switch. Kasi hidden switch. Low beam. Bumabakat yung low beam. Lakas. Ito yung Pro Fender X Series. Ito na yung pinakamataas. Ganito yung kinabit natin kay Sir Kenji. Quality, budget meal, pero maganda. Di ba rin gutom, no? Basta may pyesa. Ganda ng play. Wow! For another episode ng ating Honda Giorno build, ito na yung mga ipapa-install natin. Ito, Domino made in Italy. So ito kasi maganda rito. Ito yung bakanting switch dun sa Giorno. Wala nakalagay. So ito yung replacement dun. Same shape. Maganda rito is 3-way siya. So ang purpose lang talaga nito is pang patay ng headlight tsaka pang turn ng park light. Dito naman, Honda original. Genuine parts ng Honda. Ayan. So ito naman, signal light lang naman talaga to, left and right. Pero meron siyang hazard sa gilid. And ito nga pala siyempre, yung aux light natin from Sec Moto Supply. Maganda rito kasi projector type siya. Parang titanium pa yung tornilyo nun. Meron siya kasamang switch, high quality. Alloy yung switch niya. Maganda rito, may kasama na siya mga brackets. Tsaka mga harness ballast na sa loob na lahat. Siyempre, maganda rito, malakas to. Tsaka naka-sale to, dati itong 5.5 pero ngayon yata 50% off na lang siya. So ito na mga katingin, yung mga alaga natin. Siyempre yung pinakakuya dito is yung ating Aerox 155. Dati siyang WGP, kinonvert natin ng Magic Boy. Tapos yung sniper natin na dati itong kulay gray, kinonvert din natin, naging white naman siya. Magic Boy pairings din. Na-build na rin natin to. And then, yung ADB 160. Tapos yung pinakabago natin, siyempre, dito. Yung NMAX Tech Max natin. Ilang odo pa to? 170 odo pa lang siya. Tapos ito yung gagamitin natin syempre. Bibuild natin ngayon, Giorno. Ayusin ko na rin pala itong side mirror kasi dami nagreklamo, wala daw side mirror nung last vlog natin. Pero meron naman, hindi lang nila nakita kasi nandiyan sa side. So lagyan natin sa taas na. Bawal daw kasi yung nasa ilalim. Lagyan natin sa taas para mas makita na rin ng mga reklamo na reklamo. Okay? Sarap talaga gamitin ng Giorno. Tagal natin din nagamit to. So, dito na tayo sa FPJ Avenue or yung Roosevelt Avenue. And bandang left side, doon located si Suave Works. Siyempre, satisfied tayo siya nag-wiring ng ating CF Moto 450MT. Kaya bumalik tayo ngayon for another build. Hanapin natin. Basta left side lang siya eh. Basta mga wiring at aux lights. Tayo kay Suave Works. Ang dami na agad customer. Aga-aga pa. So ito na yung switch natin. So temporarily dito muna natin pinalagay. Pero maganda naman ang kinalabasan kasi gumagana pa rin siya. Ito kasi yung sa parking brake, sabi niya, gumagana pa rin siya. Functional pa rin. At the same time, malinis tingnan kasi nakatago siya sa ilalim. So, wala naman siyang sabit. Try muna natin yung signal lights. Para gumana yung signal light niya, kailangan left muna tapos right. So, try natin yung aux light. Yon. Ito yung high. Ito yung low. So, pwede sabay. High and low. So, pwede rin may flasher. Pero syempre, hindi natin gagamitin yan. Baka madali tayo. So, okay na. Subukan natin. Road test na lang natin kung talagang maliwanag ba. Tsaka syempre, pinili natin nasa loob para malinis tingnan. Kasi di ba pag nilagyan mo yan dito, masisira yung forma eh. Iba naman, kinakabit dito. O kinakabit sa shock. Eh, bawal din yun pag kinabit sa shock. Lalo yung switch natin, nakatago din. Kung pumunta ka dito, malinis. Wala kang makikita switch. Kasi hidden switch. So, yung nakaabang natin dito, meron pa tayong switch para dyan. May naisip akong ilagay dyan. Siguro,
May RGB kasi dito, para dito, RGB. So gagawin natin, dual RGB. Pag switch natin, pwedeng maging green, isang switch magiging white, diba? Try natin yun, siguro. Green, white, or green, red, tingnan natin. Kapalit-palit ang kulay. So may pagkagamitan pa tayo ng switch na hindi natin nagamit para sa kanya. So ito mga katingin, tapos na yung ating Giorno. Meron na siyang aux light. Excited ako. 179 kilometers pa lang tinakbo at kung ano-ano na pinagagawa natin. Siyempre, stock is good, pero setup is better. Alright. Tol, thank you, thank you. Shoutout sa aux light natin ha. Napakaganda, napakalakas ha. Napakaraming pagpipilian ng aux light. Siyempre, pinili natin yung pinakamaliit na aux light ni Sec Moto Supply. At saka maganda yung mounting ni Swabeworks, walang vibration. So ito na mga katingin. Right now wala tayong headlight, naka DRL lang tayo. Kita nyo napakalakas nung dual contact bulb natin, no? Nasa signal light, para siyang headlight, liwanag. Ngayon on natin headlight. Parang wala nangyari, di ba? Ayan na yun, naka-headlight na tayo, low. Ito naman yung high beam. Parang wala rin nangyari. Ayan, pero meron tayo headlight, no? Napakahina. Kaya mahalaga talaga ang merong aux light. Patayin ko. Ganyan. Aux light naman tayo ngayon. Aux light, high beam. Yun, kitang kita, no? Try naman natin ang low beam. Bumabakat yung low beam. Lakas. Kaya mahalaga po ang meron tayong aux light. And yung aux light naman natin is projector type. Kaya meron siyang cut off. Nakita nyo naman. May guhit, so hanggang dyan lang siya. Hindi siya makakasilaw sa kasalubong. Maganda rito sa aux light natin, pwede rin siyang sabay. Ayan, so sabay siya. High beam and low beam. Habang tumataas, lumalaki na yung coverage niya. Okay lang naman na narrow siya sa baba kasi malapit naman yun eh. Habang lumalayo, halos buong lane na rin, oh. Sakop na rin niya, so very good na yung natin na buong kalsada. Ano to? 4 lanes to, pero yung coverage niya buong 4 lanes nakuha rin. So napakaganda, sobrang satisfied, napaka-creative ng paglalagay ng switch. Siyempre meron na tayo ngayong hazard. Try natin hazard. Di ba? May hazard na. So malapit na natin makompleto ang ating Giorno build. Kasama natin si Soity Works. Bro. Hi boss. Good morning. Good morning sa inyo. Ito yung Profender X-Series. Ito na yung pinakamataas, di ba? X-Series. Ito na, pinakamataas. So, check Unbox natin. Paano mo nalaman pag original? Mayroon siyang serial number Ayun, sa spring. sa spring. Oo. Kasi hindi lang kinabit ko sa akin para sa babalsa. Tapos yung taas, yung stock din ang ililipat. Yung stock bolt. Stock bolt. Okay. Ayun ang ikakabit ko. Tsaka fully adjustable to, no? Fully adjustable. Fully adjustable. Dito Ito yung... na siya. Set na dito sa taas. Ang seset na lang natin to, baba. Nasa gitna yata. Nasa gitna ba? Sa gitna. Paano yung pagka, nakikabit na, mahirap dukutin, di ba? Oo. Kailangan babaklas ka pa upuan Upuan. para mapipihit mo siya. Kailangan baklas upuan talaga. Oo. Sige nga, demo. Yan. Oo. Ito malapit, oh. All-ins TTX. Top of the line ng all-ins, oh. Hindi. Sagad na sagad. Ian Works, ayun, sa Pasig, dito rin. Magkano na boss nagastos niya sa Giorno niya? Ako! Di na bilang. Shopee lang yan, Shopee. Lagpas na sa presyo ng Giorno. Nagpas na pero ano yan, Shopee build. Tapos na, ganda nito, oh. Brembo na yan, pang show na to. Kaso nga lang, tabas-tabas na talaga siya. So, Brembo Brake Master, oh. Ang ganda, sarap ng pakiramdam. Brake feel. Ang ganda pala ng kuha, tahimik, oh. So ito yung Giorno ni Soity. Kulang tayo ng ganito. Knob ng compression. Yan. Para lalong gumanda eh. Parang kambal. Kambal ng Giorno natin. Sobrang kinis. Hi boss, magandang tanghali sa inyo. Ako nga pala si Soity Works ng Pasig. Ang kinabit po natin dito kay Boss Kenji ay yung Propender shock na 320mm
Ang mga kinakabit po namin dito, sir, is mga auto detailing, katulad ng mga ceramic coating. Yan, nag-ano rin tayo, deep cleaning. Pagka may mga kaibigan na gustong magpa-install ng mga decals, ganyan. Tsaka sa mga tint ng mga industrial, mga bahay, mga ganyan, condo, office. Pagka pupunta kayo dito, sir, sa inyo na yung mga pyesa, ako na lang ang mag-i-install. Depende sa mga pyesa na ipapakabit nyo. Kung kaya nating i-install, install natin. Libre na natin yung shock na install pagka sa akin kayo bumili. Pagka gusto nyo magpa-ceramic coating, PM lang kayo sa Facebook ko, Soity Works. Dito lang yan sa Pasig, si Raimundo. Kanto lang ng Sagad, harap ng Cafe Dehesa. Salamat, boss. Okay, boss. Thank you. Sa ngayon, sir, ito pa lang ang pyesa natin na available na dumating. Shock na propender. X-Series na 320mm na pang Honda Giorno. Ganito yung kinabit natin kay Sir Kenji. Quality, budget meal, pero maganda. Maganda ang laro niya. Fully adjustable na siya. Rebound, compression. Tapos may kasama na siya na warranty card at saka ng sticker. May kasama na rin siya ng adjuster at saka ng spare na tornilyo. Maraming salamat sa nag-avail, Sir Kenji Moto. Thank you. Ride safe always. So, ang ganda ng kinalabasan, no? Para sa akin, finish na almost, pero habang tumatagal, habang may mga lumalabas na bagong pyesa, kukulangin pa. So far, ganito yung tsura niya. Yan, nawala na yung chrome. Goal natin is, i-dechrome siya, tanggalin lahat ng chrome. Ito, papalitan pa natin to, kaya may silver pa dyan. Papalitan natin yan ng RGB. Ang ganda ng kinalabasan, minimalist setup. Ayan, ito yung sticker natin. Sinabay natin dito sa sticker. And clear air filter cover with green air filter. Tapos syempre Pro Fender X-Series na fully adjustable. Masusubukan natin ito ngayon. Front suspension, paparipak pa natin kay AB Moto Tuning. So ito na mga katingin ng ating Giorno. Sinakay na natin yung box ng Pro Fender. Nandyan din yung stock shock natin. Kailangan natin umuwi at pinapauwi na tayo ni Mrs. Yun. Oh, thank you. Thank you. Shoutout kay Soity Works para sa suspension, pag-install ng suspension tsaka mga stickers natin. Ganda ng play. Wow. So ang bili natin sa suspension 16,500 X-Series fully adjustable, legit from Thailand. Ang matagtag na ngayon is yung harapan. So, kailangan natin ipatono, iparepack kay AV Moto Tuning. Napabilang pa na ako sa init at uhaw. Para tayo nagpa-fasting. Walang time kumain eh. Di baling gutom, no? Basta may pyesa. Sa holiday ngayon, masarap mag-ride. So, ngayon subukan natin kung gaano kaganda itong suspension. Ganda ng banking, ganda ng handling ha. So yung preload natin, baka kailangan natin dagdagan dahil nasa softer side pa rin siya. Although yun talaga yung comfort, no, pag yung preload niya ay malambot. So ngayon naalamin natin kung may tulong ba talaga yung nilagay nating air filter. Hindi lang siya pampapogi, high flow air filter or racing air filter. So far, ganda ng response. Parang gumanda yung arangkada, no? Yung harap na ngayon na matagtag, siya na iwanan. Kailangan ng patono. So mga katingin, abangan nyo pa yung mga ibang contents natin dito sa Giorno. At lumabas na nga pala yung ORCR natin. Good news, pwede na tayo mag long ride. And matagal na palang na-release yung ORCR natin. Hindi natin natanong, sobrang busy natin. Kala ko tayo ipipm, hindi pala. Feeling pa importante, no? So kung spirited riding ka, kailangan mo tigasan yung preload para mas maganda yung play. Not bad na yun, no? Ganda sa rektahan ng Giorno. Sa arangkada lang medyo matagal siya pumikap.
Dahil sa CVT niya, CVT set niya, nakaset pang duluhan, pero pag dumulo, nako, ganda ng performance. Overall, napakasarap sa pakiramdam at unti-unti nang nagiging reality yung pangarap natin sa Giorno. Konti na lang, malapit na natin matapos ang kanyang cosmetics upgrade. So, engine upgrade na lang at mukhang okay na tayo. Nagpahanap na rin pala tayo ng mags na CNC Forge. Siyempre, nakakatulong din yun kasi mas magaan yun, sigurado. Kaysa sa stock. Mas maganda ang kulay, mas maganda ang performance, mas magaan.